So mga buddy, nung part 1 ng ating conversion ay natutunan natin i-convert yung meter papunta sa feet at yung feet naman pabalik sa meter. Ang ginawa pa nga natin example ay yung isang rebar na may 6 meters na haba at kung ano yung katumbas niya pagdating sa feet. So ayun, at ang isang example pa natin nun ay yung plywood. From 4 feet by 8 feet na sukat ng plywood, kinonvert natin ito papunta sa meter. So, ayan mga buddy. Ngayon naman, from meter, paano ba natin i-convert ito sa sentimetro at sa milimetro? So, iyan ang matututunan natin ngayon mga buddy. So, let's say si foreman nag-utos din sa inyo ng pumutol ka ng 120 sa 6 meters na bakal. Ano ba ang ibig sabihin nun? Yan ang ating aalamin mga buddy. Ito kasing mga mm, tsaka meters, ito yung madalas mong makita sa plano. Pero yung cm naman, ito naman yung kadalasan binabanggit ng mga skilled workers, ng mga kabady nating foreman. cm yung kadalasan nilang binabanggit. So let's say, katulad nga ng sabi ko, sa 6 meters, nagpapaputol si foreman ng 120. So ibig sabihin, yung 6 meters na yun, equivalent siya ng 600 cm. Kaya makakaputol ka ng 120 cm sa 6 meters. So, tuturuan ko na kayo. Let's say, ito. 1.22. Ngayon, kapag kinonvert natin yan sa cm, etong dot na to, i-move lang natin yan ng dalawa. Mapupunta na yan dito. So, magiging 122 cm na yan. Ganon din dito sa 8 feet mo na naging 2.44. I-move mo na lang din yan dito. 1, 2, move mo ng dalawa para maging cm. Magiging 244 cm. So yan mga buddy. Yan yung conversion ng meter sa cm. Or, one more thing, i-multiply mo lang siya ng 100. Kapag minultiply mo ng 100, itong 1.22, 122 cm din ang lalabas. Ganon din dito sa 2.44. I-multiply mo ng 100, lalabas din dyan. 2.44 at 244 centimeters. Ngayon, kapag mm naman ang pinag-uusapan, gusto mong malaman kung ilang millimeter. I-multiply mo naman sa 1,000, buddy. So, kapag minultiply mo sa 1,000 itong 1.22, magiging 1.22 times 1,000, magiging 1 to 20. Ayan, magiging 1 to 20. Kung yung 2.44 naman, i-multiply mo sa 1,000, magiging 2,440. Ayan, 2,440 millimeters mga buddy. So ayan, sana nagets nyo yung madalian nating conversion from mm to cm. From meter to centimeters and meters naman, papunta naman sa millimeter. Ang millimeter na unit ay mm. Ayan, mm. So paano naman kapag from cm naman, papunta naman sa millimeter. So mga buddy, i-multiply nyo lang siya sa 10. Tandaan nyo etong 122, i-multiply nyo lang sa 10, 122 cm, multiply nyo lang sa 10, equivalent siya sa 1 to 20. Parehas lang siya dito, tsaka dito. Ganon din dito sa 244 centimeters. I-multiply mo lang din sa 10, kuha kang calculator, multiply mo sa 10, lalabas din dyan, 2,440 millimeters. So, ayun ba? Nagets ba mga buddy? Ngayon, paano naman kapag mm? I-convert mo naman siya sa centimeters or sa meters. So, teka, burahin natin to. Ibig sabihin nun, pabalik naman tayo. Kung kanina, let's say, meron tayong 1 to 20 millimeter. Kung gusto natin gawing centimeters ito mga buddy, i-divide naman natin ngayon sa 10. Kapag dinivide natin ito sa 10, divide natin sa 10, magiging 122
cm. Ayan. Ngayon, itong 1 to 20 naman, para gawing meters. So, 122 meters, 1 to 20 millimeters, divide naman natin, buddy, sa 1,000. Kung kanina, nag-multiply tayo ng 1,000 para maging millimeter, kapag ka millimeter naman to meters, di-divide natin ng 1,000. Ayan, mga buddy. So, lalabas din dyan, 122 meters. So, ayan, nagets ba, mga buddy? Kapag ka gagawing yung meter, gagawing millimeter, i-multiply mo naman sa 1,000. So, mga buddy, kapag ka yung meter, gagawing millimeter, i-multiply sa 1,000. Pero kapag naman, yung millimeter mo, gagawin nating meters, i-divide natin sa 1,000. So, ayun, nagets ba, mga buddy? Kapag ka centimeters naman, at gagawin mong mm, multiply mo lang sa 10. Pero kapag mm naman, at gagawin mong centimeters, i-divide mo naman, buddy, sa 10. Ayun. Ayan ha. Naintindihan ba, mga buddy? Sana nagets nyo. Medyo naghang ako ng konti dun. So, yun lang, mga buddy. Sana may natutunan kayo sa pagko-convert sa mga normal na sukat na nakikita nyo o nagagamit sa construction. So, yun nga. Ngayon, ang gamit natin dito, itong feet na tinatawag ay English system. Itong mga meter, millimeter, centimeter ay tinatawag na metric system. So, burahin natin, mga buddy. At ako ay magbibigay sa inyo ng isang assignment. Oh, no! Paano naman kung sabihin natin na ang taas ng bakod mo o taas ng gate mo ay 7 feet. So, 7 feet, mga buddy. 7 feet. Sige, buddy. I-convert mo ito. Ang sagot, i-convert mo ito sa meters, centimeters, at sa millimeters. Titingnan ko sa comment section, mga buddy, kung tama yung sagot nyo. So, may 7 feet ka, ano ang equivalent niya dito sa meters? At pagdating naman sa meters, kung na-compute mo, sa centimeters naman, at millimeters. So, ayan. Check ko, mga buddy, kung kayo ay may natutunan. Ha? So, yun lang, mga buddy. Ang part 2 natin, convert naman natin ang feet papunta sa inches at itong inches naman papunta sa cm. Ngayon, kapag ka may cm ka na, makukuha mo na yung meters mo, makukuha mo na rin yung millimeters mo, buddy. So, gets mo ba? Dahil sanay ka na mag-compute ng cm to mm, cm to meters, malalaman mo na rin kung paano itong feet to inches, inches to cm. So yun, parang paiikot-ikutin mo lang, pero pare-parehas ng lalabas yan, mga buddy. So may natutunan ba kayo, mga buddy? And this is Yuri, your builder buddy.